Si Reyna na ngayon ang katabi ni Abby, habang tabi-tabi naman kaming triplets. Nakagitna si Carlex sa amin ni Cyrex, bahagyang umiling si Abby. Hindi ako sigurado. Naubos niya ang coleslaw at ipinatong na sa center table ang bowl niya. Yung bottled water na lang niya ang hawak niya. Pero natatandaan ko yung pangalan na binanggit mo kanina, yung si Don Arnolfo. Nanatili sa kanya ang atensyon namin, kahit na kay Reyna siya nakabali. Naalala ko siya dahil nung bata pa ako, hindi ko matandaan kung ilang taon ako noon, pero natatandaan kong nagkita kami dati sa mensyon. Bata pa lang ako. Tapos, nabanggit niya sa akin na magpakabait ako at magpatuloy lang na gumawa ng mabuti dahil raw pagdating ng panahon, ipakikilala niya ako sa anak ng apo niya. Yun lang ang natatandaan ko. Sa sinabi niyang apo, si Daddy ang tinukoy doon, ni Lolo Don A. At yung anak ng apo niya ay si Kuya Carlex. OMG! Masayang bulalas ni Reyna. Mas gusto kong ikaw yung magiging fiancé ni Kuya Carlex. Pero hindi pa pwede ngayon dahil 17 ka pa lang. Now, makes sense talaga kung bakit gusto ni Lolo Don ay hinap na pwede ka nang ma-engage. I'm so happy, Pops. Buti lang talaga may kapatid kaming chismoso. Nakakabwisit man ang pagkamaingay pero minsan, may pakinabang din naman. Hoy, Sam! Kaya lang, paano ngayon ang ate mo? Hindi pinansin ni Reyna si Carlex na magrereklamo sana at ako ang pinalingan. Kuya Carlex, what if makonfirm ni Ma'am at Dad kay Mami La na si Abby talaga ang legit na match mo? Willing ka ba na i-cancel ang engagement niyo ni Chantel? Abby turned to me. And our eyes met. Naging siya ay tila naghihintay sa sagot ko, pero hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip niya. Gusto niyo bang idea na yon? I turned to Reyna and said, Depende. Baka kasi may magandang dahilan si Mami La kung bakit pumayag siyang si Chantel ang ma-engage sa akin. Saka ako tumayo sa upuan at lumayo muna sa kanila. Imbis na umakyat ako sa kwarto ko, lumabas ako sa likod bahay para doon magpahangin. Dahil medyo buhol-buhol ang liman ng utak ko. First, why is Abby's life at the mansion miserable when she was also a hero? Second, why was Chantel introduced as my match if she wasn't who Lolo Don A wanted for me? Third, why did Abby copy Chantel's Samonta's name on her paper back then? Why Samonta when she's a hero? I thought it should have been Chantel Herald, right? Imposible namang nagsisinungaling si Abby at nag-iimbento lang, gayong wala nga siyang alam. Hindi siya marunong magsulat at magbasa, kaya imposibleng inimbento niya lang yun. yung sinulat niyang Chantel Samonte. And I believe Abby. Whatever she says, I will always believe her. Because someone as innocent as her, who has only just stepped out of the world, isn't likely to fabricate lies. Mga anak, nasisimulan lang namin kumain ng hapunan nang dumating si Mami at Daddy galing sa pakikipagkita nila kay Mami La. Si Mami ang nagbilin sa amin sa group chat kanina na mauna na kaming kumain at huwag na silang hintayin dahil baka raw gutom na si Abby. Total naman daw ay pauwi na sila. Hahabol na lang sila. Hi Ma'am! Hi Dad! Bati ni Reyna sa kanila nang makaupo na sila sa laging pwesto nila ni Daddy. Anong balita, Ma'am? Hindi nakatiis na tanong ni Carlex. Wait lang, anak ha? Mas excited ka pa sa kakambal mong si Carlex. Natatawang sita sa kanya ni Mom. Mag-focus muna tayo sa pagkain ninyo. After dinner,
Saka tayo mag-uusap-usap. Matapos namin kumain, wala ni isa sa amin ang tumayo sa kani-kanilang upuan dahil lahat kami ay naghihintay sa sasabihin ni Mom. Nung lumapit sa amin si Ate Emmy para magligpit, agad tumayo si Abby para tulungan siya. Abby, sweetie girl, maupo ka. Bisita ka rito. Hindi ka dapat kumikilos. Malumanay ang sabi ni Mami sa kanya. Ngumiti lang si Abby. Okay lang po, Tita Casey. Sanay naman po ako sa gawaing bahay. Napikarap si Mom bago niya sulyapan si Lena. Kung sukong maganda, tumulong ka na rin. Mahiya kay Abby. Siyempre, Mom, inutungo ako eh. Tatanggi pa ba ako? Natatawang sabi ni Reyna o tumulong na rin siya sa pagliligpit. Si Ate Emmy, Abby at Reyna ang siyang nag-alis ng mga pinagkainan namin sa mesa. At si Abby ang nagpresenta kay Ate Emmy na siyang maghugas ng pinggan. Ayaw man ni Ate Emmy pero wala siyang nagawa dahil nagpumilit si Abby. Kaya hinayaan niya na lang ito. Habang naghuhugas ng plato si Abby, bumalik naman si Reyna sa upuan niya para harapin ulit kami. Malapit lang naman sa amin si Abby, kaya naman maririnig pa rin niya ang boses namin. Nakausap na namin ang Mami Lanyo. Mom started. Tama nga. Alam niyang si Abby ang inimatch sa iyo ni Don Arno. Napagkasunduan yun ni Don Arnolfo at ni Mr. Harold noong bata pa si Abby. Ang problema, ngayong malaki na si Abby, nagbago ang isip ni Mr. Harold. At si Chantel na ang gusto niyang kasalan mo. Nakipagkasundo sila kay Mama na kung hindi si Chantel ang ma-engage sa iyo, walang merger ang magaganap. Bakit nagbago ang isip ni Mr. Harold? Tanong ni Reyna. Umiring si Mami. I don't know. Hindi raw alam ni Mama. So, ano mangyayari ngayon? Paano si Abby? Si Cyrex na pabuntong hininga si Mom. Kung nagbago man ang isip ni Leandro, wala pa rin tayong magagawa. Pero, unfair naman yun, sabi ni Reyna. Si Abby ang nakasunduan nila i-match kay Kuya Alex. Bakit ngayon wala na si Lolo Don at saka niya babaguhin ang kasunduan nila? What if buhay si Lolo Don at hindi siya payag dito? Walang sumagot ni isa man sa amin. Bagkus ay bumalik si Mami kay Abby na busy pa rin sa pagbubukas ng plato. Abby, halika muna rito. Hayaan mo muna yan. Napalingon sa amin si Abby at walang nagawa kundi ang sumunod kay Mami. Naghugas at nagpunas siya ng kamay. Bago bumalik, naghugas at nagpunas siya ng kamay bago bumalik sa upuan. Kaya kanina, sa gitna namin si Reyna. Habang si Ate Emmy naman ang nagtuloy sa paghugas ng pinggan. Abby, malumanay ang tawag ni Daddy sa kanya. Huwag ka sanang maiilang kung tatanungin ka namin ng ilang personal na bagay, ha? Hinakabahang tumago si Abby kay Dad. Gusto ko lang malaman kung okay ba ang samahan niyo ng Daddy mo. Hindi ba siya galit sa'yo? Sa tingin mo ba ay may nagawa kang naging dahilan ng pagbabago ng isip niya para hindi ikaw ang ipagkasundo kay Carlex? Lahat ng tahimik. Saglit na natahimik si Abby at napayupo sa mga kamay niya. Nakita kong nilalaro niya ang mga daliri niya sa ibabaw ng kanduan niya. Bagay na napansin kong ginagawa niya kapag dead siya. Abby, tawag ni Mami sa kanya. Nang mag-angat ng mukha si Abby, hindi lamang ako nag-alala. Lahat kami nang makita naming namumula ang mata ni Abby at naluluha. It's okay, Abby. Hindi ka namin pipiliting magkwento. Mahal na mahal ko po si Daddy dati. Mahinang sabi ni Abby. Dahilan sa pagtahimik ni Mami. Nakayupo muli si Abby sa mga kamay niya at yung daliri niya ang nilalaro niya. Nung bata pa ako,
Siya palagi ang kasama ko. Sabay kaming kumakain palagi. Kapag may nakita ko, hindi siya napapakali. Kapag malungkot ako dahil namimiss ko si Mami, gagawin niya lahat para lang mapasaya ako. Pero simula nung dinala ni Mami Jenny si Ate Chantel sa mansyon, hindi niya na ako pinapansin. Lagi na lang siyang galit sa akin. Lagi niya akong pinapagilitan. Wala naman akong ginagawang masama. Tapos, simula noon, hindi niya na rin ako tinatawag na anak. Laging si Ate Chantel na lang. Hindi niya na rin ako gustong makasabay sa pagkain. Lagi akong nahuling kumakain kapag tapos na sila. Tapos, yung pagkain ko, hindi katulad sa kanila. Yung sa kanila, palaging masarap. Yung sa akin, dilata lang. Nagagalit po sa akin si Daddy kapag ginalaw ko yung mga pagkain sa kusina at sa fridge. At kapag lumalabas po sila ni Ate Chantel at Mami, hindi ako isinasama. Iniiwan nila akong mag-isa sa bahay. Wala pa po kaming katulong noon kaya natatakot ako mag-isa. Tapos, iniiwan niya po ako na walang pagkain. Kaya dati, natatandaan ko po, napilitan akong kainin yung dog food ng aso naming si Juana. Noong 5 pa lang po ako. Dog food? Kasabay ang paghikbi ni Mami at Reyna at ang pag-iwas ko ng tingin kay Abby. Sunod-sunod na pumutak ang luha niya sa mga kamay niya at hindi ko yun matagalan. Dagdag pa ang paghikbi niya at garalgal ng boses niya. It was like a stab in my heart, a peculiar ache I'd never felt before. Bigla kong naalala yung gabi ng engagement namin. Ni Chantel na nakita kong nag-aalinlangan si Abby na lumapit sa buffet. Was she neglected even when it come to food? Is that why she seemed so eager the first time we ate together? Like she was starving for something delicious. As if it was her first taste of it. Bakit ginagawa yan sa'yo ng daddy mo? Naiiyak na tanong ni Mami. Hindi pa man nakasagot si Abby ay nagtanong din si Cyrex. Anong ibig sabihin mo? Kapag malungkot ka at namimiss mo ang mami mo. Nagpunas ng luha si Abby at nag-angat ng tingin kay Cyrex. Wala na po kasi yung totoong mami ko, Kuya Carlex. No, hindi ako si Carlex. Mukha ba akong sinto-sinto? O si Cyrex? Nahiyang tumango si Abby. Pasensya na, kasi magkakamukha kayo. Ang ibig kong sabihin, nawala po kasi si Mami yung totoo kong Mami nung 2 pa lang ako. At nawala po kasi si Mami, yung totoo kong Mami nung 2 pa lang ako dahil sa atake. Tapos, kami na ni Daddy ang naging magkasama. Ibig sabihin, hindi mo biological mom si Jenny? Tanong ni Mom. Tumago si Abby. Ang natatandaan ko pagkagaling po ni Daddy sa ibang bansa, 5 years old po ako noon. Doon po sumupot si Mami Jenny sa mansyon. Dala po niya si Ate Chantal at ipinakilala niyang anak daw po nila ni Daddy. Noong nakita niya po si Ate Chantal, doon po nagsimula yung pagbabago niya sa akin. Parang hindi na po anak ang turing niya sa akin. Si Ate Chantal na po yung naging paborito niya. Si Ate Chantal na lang din po yung pinag-aral niya. Natahimik kaming lahat. Tanging pagsinghot ni Abby at Mommy ang narinig namin. Tumayo ako sa upuan at kumuha ng 3 bottled water sa fridge. Inabot ko yung isa kay Mommy, kay Reyna, at isa naman kay Abby. Tsaka ako bumalik sa upuan ko. Sabay-sabay silang uminom at nagpunas ng luha. Then Dad said, ibig sabihin, posibleng nagkasundo si Lolo at Daddy ni Abby noong hindi niya pa nakikilala si Chantal. Noong panahon yun, si Abby pa lang alam niyang anak niya. Kaya si Abby ang pinagkasundo niya.